para sa bagong Pilipinas. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na buugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas, 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily news. Talakayang siksik sa kaalaman. Di ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa at isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dupon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dupon, a former Capiz General and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land that would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dupon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they had started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits.
Ang shield ko, gid lang niya ang nagtulod sa akon na magbunti untat sa pagka-OFW, pagkasiman tungod sa pandemic. Doon nahadlok man ko at that time na grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide naglanggid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanom nga kakao ang matamat na dadamo. Dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pagubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na Binto Bar. Sa umpisa, ang bulig na una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanom, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito ko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natunan. Aside from that nga hindi gid ko nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Dito man nagumpisa ang akong love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambal natin na doon napilitan lang, kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Ang DA, madamo na sila sang ginpangatag sa akin ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abunuman. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or even-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HBCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HBCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folk, sa aton ng aton ng mga agriculturists, especially ang aton ng mga municipal agriculturists, ang aton provincial agriculturists, kag aton na city agriculturists, sa aton ng mga tumalanaw, sa aton ng mga pagpalamati,
maayong aga sa atong tanan. Panibag-o nga adlaw, panibago na naman nga topiko ang atong pag-istoryahan. And before kita malipat, ginatamiyaw man natin ng atong Regional Executive Director sa Department of Agriculture Western Visayas, si Director Dennis R.R. Pia kagang atong duha ka maambong na Regional Technical Director for Operation and Extension ng atong OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation, si Director Zarlina B. Cuello, and the rest of the staff and the men and women of DA Western Visayas. Binapaniya man nato ng atong hepe sa atong Regional Agriculture and Fisheries Information Section, si Sir James O. Lagatis, kag ang ibang bagid ng mga personnel sa atong information section, maayon aga gid sa atong tanan. So mga adlaw, pag-istoryahan naman yun natin ang suporta kag assistance na ginpalabot sa atong mga farmers gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation Regional Field Office 6. Binatamiyaman natin ang Regional Manager sa PCIC, si Ma'am Eva Yuli Laud, and kaupod natin subong ang OIC Regional Manager sa PCIC 6, si Ma'am Alicia Arnaldo. Ma'am, good morning and pagpanamiya sa ating mga tagpalamati. Maayong aga sa tanan nga nagapalamati sa buong aga sa usapang agrikultura sa inang programa. Maayong aga gid sa tanan. Yes, very timely gid ang ating pag-iistoryahan sa mga it's because nga madamo na kita sa mga farmers siya ang nagalaom naman niya sa bullying kag suporta gikan sa PCIC 6 ay sa damlag lang. May ari kita mga farmers nga nangin apektado sa bagyo o sang halit nga dala naman nga ni Bagyo Krising. Dahil istoryahan natin subong diri sa Western Visayas ang kabugusan o kung kadakuon sang banyos sa agrikultura diri sa aton nga rehiyon bangod sa Bagyo Krising. Sa aton nga una ra mangkot, ma'am, ano ang kabugusan o kung kadakuon nga danyos sa agrikultura diri sa Western Visayas, dala naman niya o kung tuga sang sining weather disturbance? Una sa tanan, makapagkita background. Yes. Hindi lang si Krising ang nag-igo sa akin. No? Yes. Ang onset ni Krising, July 17. Yes. Naglawig ni siya kay nagsulod si Dante kag si Erong. Nag-peak siya sa July 25. So meaning to say, 9 days give Yes. na naapektuhan ang aton mga uma. Ang CPCIC, basta epidemic wala, ang calamity, Yes. iara na sa among sistema nga activate natin ang general assessment. Kaya ang ilan na purpose na makita dayon ano gid pala kadako kag ano gid kadamo ang aton nga na-damage sa aton nga mga kaumahan. Ang ginistoryahan natin subo ang umalang anay ha sa mga Yes, yes. ang muling general assessment team natin malibot din na sila. Now, as a result of that, ang resulta sa ilang paglibot, naka-establish kita na 30 to 70% ang damage sa aton nga mga kaumahan. With that, no, ang sa aton abi mo, kung nagtawon mo na siya, 30 to 70%, nagapari na siya, nagalain na siya sa kada probinsya. Yes. Si Aklan, ang iya pinakataas na damage is up to 30%. Kasi ang tiki naman yan, 25 to 70%. Si Capiz is 25 to 80%. Si Negros, 30 to 70%. Si Iloilo is also 0 to 30%. If you notice, ang natabok diri, ang natamaan natin diri sa atong probinsya, si Capiz, damo na sa aton nga mga napektuhan kay na mahaan ang ay pagkikiging din sa tubig kag na butangan may mga lutak di dako na yang madamage sa ila. Kung ano nato sang pagtapos namo sa pag general assessment, automatic na dayon nang bato na kita sa mga notices of loss. Yes. Sa July 28, dito na nagsulod ang ato ng mga notices of loss. Sa amuna nga time, as of 31, nakabato na kami sa sugat sa kalibo ng notices of loss. 1,201. Okay. Sa 1,201 na, after adjustment, kaya ang amon abi nga adjustment, para mabalalan sa tanan. Pagbato sa notice of loss,
kung sa aton lang ginakamada, Mm. no? Kag tapos i-assign na siya sa aton mga adjuster. Yes. Yes. Ma-adjust na si adjuster, Mm. ma-report na si adjuster sa amon, i-process ang papeles. Ang amon niya target supposedly is Mhm. within 20 days. Sa Okay. calendar days na siya. Okay. Maganda ba 20 calendar days? Mm. Working days. Sorry. Working days. Correction. Working days. Meaning, isa ka bulan. Mhm. Mga isa ka bulan na siya. Kag mabayaran ang farmer. Okay. Sa 1,201 nga na nabato namin, sa August 5, Mhm. nakabayad na kami sa 540 ka farmers. Okay. Tapos, kung natawon mo ang date sa July 28, gin-adjust, pagka-August 5, niyara na kami na output na 540 Mhm. ang number of farmers na nabayaran. Mhm. Ang ilang total amount is more than 3,177,000. Mhm. Muna siya ang amount din bayad. Okay. Pero ina siya, ongoing siya ha. Mhm. Kay man, in case of typhoon, Mhm. ang may allowed pala si farmer sang 20 days after Mm. sang typhoon. Ginisip namon, hasta pa sa August 14, August pwede pa yan naka-report si farmer. Mhm. Basta typhoon ang Mhm. iyang damage. Mhm. No? Hindi kita madula, kaya ginistorya natin sa mga typhoon. Yes, yes. Lain man na ang peste. Mhm. Kasi peste, lain man na yung ato na reglementary period Mhm. na. No? I-remind ka lang kamo na ato ng farmers. Yes. So, ang peste, tandaan nyo git, 20 days before sa inyong harvest, Mhm. i-report nga sa amon. Kay ang nang 20 days nga na ata nyo na sa amon na makatuan ang inuma para malapala kita pa sa amon adjuster nga ara pa ang talong. Mhm. Tawag na muna standing crop. Mhm. Kung hindi nyo na siya pagsundod, kung mag-report ka mo sa amon, 15 days before the harvest, ma-deny gina amo. Mhm. Amo na siyang ginareklamo sa kalabanan. Yes, yes. Kaigo sila mag-report sa amon, alang-alang na Wala na nakasulod sa time frame. Hindi lang ang paminsaron ka lang siguro, ginaamigan at pinatod ang resources, no? Yes. Na dapat ang nakaambit sini, ang tawugid na dapat Mm-mm. malait na bululigan. Mhm. So, may obligasyon ka mo na mga farmers and fisher folk, may Mhm. obligasyon na sa PSIC. So, ang obligasyon ninyo is pamatian nyo kami kung ano ang amo na niya na required sa inyo na dapat inyong mansudon para mabayaran ka mo. Wala hindi kita magkaproblema. Mhm. So, amo na siyang atong tandaan na basta sa Yes. flood, kag sa typhoon, flood, kag sa disease. Mhm. Yes, there you have it sa ating mga farmers na importante gyud nga magpamati man kita kada tutok man sa pila ka mga panugyan sa PCIC agud nga masiguro naton nga kita man mabayaran, especially nga bago na natapos ining ginakabig naton na weather disturbance. Sa subong man ano nga mga classes ang insurance coverage ang ginapili masamis ang mga nangunguma pwede mo bala mapatpat sa aton mga listeners. Sa amon dala ang production, no? Halin sa matabat ka production ng mga sa ato na bato na yan ng mga insurance coverage. Yes. Halin sa January hasta sa July, ang banner program dyan na ni PCAC na ang rice and corn. Mhm. Pero sa Subo, ang nagwa sa amon, ang number 1 is rice. Mhm. Pangaduha si livestock. Okay. Kahit tungod sa guro sa matabo sa ASF, Mhm. no? Yes. Naging vigilant na ang mga tao Mhm. na mga damo na yan ang pa-cover sa amon sa livestock. Tapos, pangatlo si corn. Mhm. Ang pang-apat, magaling si non-crop insurance. Mhm. Tapos, mayroon kay kita fisheries and high value crops. So, amo ni siya mga programa. Top 3 gid si rice, si livestock, and si corn. Mhm. Sa Subo nga, January to July, Mhm. production naman. Mhm. Pero remember, hasta pa ni kami sa may second cropping pa kita. Basi mag-ilis ini siya after siya sa July kasi wala ka kabalo kasi magkali naman ang ibang na lines. Yes, No? yes. Kaya may ara pa kita coconut nun sa value crops na doon bala. Ginatutukan mo na namon subong kay may mga pundo ang ginapasulod kay spice na dapat namon i-gamiton Mhm. para mabilitasyon naman yung aton mga coconut farmers. Yes. Pila naman kaadlaw o kung na semana, ma'am, ang average naman niya mahulaton sa aton ng mga manghuma naman siya makagina antes nila makuha ang bayad o kung na-claim. Alright. Si PCIC, amo na man dato no, Mhm. na
kinanglan na makabayad kami within 1 month. Okay. Meaning, sa amon abi, na kami ginasukot kami na within 20 working days. 20 working days, may ang may opisina na inaglaw, isipon nyo na 20 dias na siya. Kung kamo na farmer, nag-file kamo notice of loss, nakatuan na kamo, bantayin nyo lang. No? Kung, for example, may sasabi kami, nareklamo si farmer, naawa siya makatuan, kung nakatuan man siya, wala pa siya mabayaran. Ang mahilo talaga mo give and take lang tayo. Yes. What is the role ng farmer? Anong role ng PCIC? Ang role ng PCIC is mabayad. Ang role ng farmer is to inform si PCIC. May balpon kami. Kung nagkakal na kamo sa, ang nagalit notice of loss, ano kami, na-damage kamo. So, ang muna naman naman, sige, inspect, i-process na. Okay. Now, kung ako si farmer, pag nagkakal na ko sa notice of loss, kung nagkala na ko na doon na, 3 ka semana, wala akong magkaduan. Kadto ka mo dahil sa Department of Agriculture na mga partner sa inyong munisipyo. Yes. Kung kaya naman lang mag-contact sa among pagid, sa opisina namin, mas maayo pagid, di para magalaan namin na ako ikaw mo makagduan. Okay? So after that, makagduan ka na. Naawala ka pag-yapon ka bakon sa bayan. Babalaanan kami. Kaya posible na may problema ang iwan. Claim. Base may violation. Yes, yes. Amo na dapat yung sundihan sa ating mga farmers. Hindi lang abi na-expect pa dahil ma-report ka, nagpuan ka, bayaran ka dahil. May ara kita na mga measures na dapat ang magabaton sa ining na benepisyo. Ang tawag din siya, magabaton sila. Masig na lang niya, ara kita na nag-report ka, dali ang imo, wala damages, less than 10%. Kaya automatic na sa si farmers mo, pag bagyo na wala yan pa naman ibot, mamatag na sa sangapis. It's okay. Okay lang malapit is vigilant siya. Pero remember, kung mag-atag kami sa amin sa notice of loss, napadala kami sa tao. May gasto na. Pero kung nakita mo man lang, ikaw na farmer, wala man lang balik na portion ko. Pwede na siguro, painay lang anak. Para na hindi naman kato ang tao ni PCIC hindi mo dala na lugar na wala man lang dalit sa dami. No, gasto na siya, may gasto sa chimpo, gasto sa super ginabayran natin sa sinuluhan na siya. Napani, kung ay kung pali, hindi sa chimpo, din sa kanya makagtulo sa imo, wala man lang dalit sa loss, yung pwede sa umama, may loss din. Wala. Remember, Abi, hindi lang bala isa katao, yes. Ang bala na patong sa bunga, sa kalin January to July, sobrang na 80,000 na sa Diyos. Sobrang 80,000. Tigadugang, panangadugang, as of July 31 lang na, 50,000 plus na kami ng notice of loss na nabato. Tigadugang, nangadugang, that's why, nag-aan naman kami, medyo palawig-lawig ko nyo nga inyo nga pasensya sa pero ang naman na, pagdalo nyo kami, para na-intindi man kami sa inyo side, para muna siya. So, 20 working days. Now, naari kami sa buwan, ito ang public adjustment. Ang 20 working days is, amo na siya nakagtuga sa adjuster, ibuto niya, kag-isulat siya na. So, buwan na ginag-introduce niya ang tawag ng public adjustment. So, public adjustment na niya, public technology na ginagamit natin. Wala na sa papel, dala na siya, makagtula sa adjuster, paano picture ang paano picture kung ano ang dapat ang damage, paano picture si farmer na upod sa iyang ebidensya na siya na amura siya ang tag-iya sa After that, mapirma na si farmer sa tablet. Pagtapos pirma, padala na na siya. Meaning, nakat na mo ang claims settlement. Nahibo na siya. From 20 days, pwede na mo siya as early as 7 days, as long as 15 days. So, 7 to 15 days, basta public adjustment. Amo na siya ang so, hindi na target na mo na i-introduce na ito na sa sarili para mas mag-asit akong pagkakas. Isa ng mga best practices mo ang tablet adjustment and mention pag-ina nga
isa man sa mga pagpanghangkap at mga challenges na dapat ang ating mga farmers mga vigilant pa at the same time isugod man kung ano ang matuod na kaangkaman sa damage naman yan sa ilang talamnan. And speaking of challenges, may mga kabugnayan pagdalaman na na-experiensyahan ang ating talatapan, especially when it comes to validation kada pag-assess sa ating mga claims pagkatapos ang bagyo. Namo yun. Kasi, ang realities on the ground is this. Ang tandaan natin, basta nito lang ito, ang atong mga dalan, kapin pa ko na ginabahaan, hindi na maakyan. Tapos, kung may island, ano pa kami na adjustment, makabuka pa na dito. Paano lang, kung may available na yun, di ba? So, ang nakatabusan, nakaka-delay kami. Una po, pinala mo na mag-suicide ang baha, may landslide pa kung isa. So, una po na namun, ang those are the challenges na kinanglan namun na i-address na. Pero, that is not enough reason. Hindi kami magatag sa among servisyo. Dapat gina kami, ang among mga adjusters, wag din na sila. Sila unang manda, isa na baha ka na, sige lang. At para lang nakatuan nila ang pumasok ng mga beneficiaries. That's why, amo na ganyan mo. Sometimes, challenge din na on our part. Na pagkabalik ko yan sa among adjuster, wala ng damage. Less than 10% and below ang damage. Tapos, mara pa, tandaan mo sa atong mga farmer, pag-apply nila, describe na dira sino ang yung katambi. Kaya hindi kaya, marami siyempre, wala na sila sa manong, may na yan sa silihabi nga, may ko sa syudad na kung dakwan, dakron, na hindi. Ang amon lang ginagaya mapruweba, maimo na ang uma, kung ipabalong sa amon, kung sino ang mga katambi. Amon na siya ginasulat mo sa imong application. Karon, pag-adjustment, amo na gambal kami uyatin ng inyong application, adjust kami why. Pag-adjustment, nakalipat sila yun. Nakilang-ilang, yung pangangalan. Kundi, kung ako si adjuster, kasi adjuster may nakabalo niya, kilala kami, may kami kilala sa imo. Ginbutang sa imo application na ang imo katabi sa ABCD, para nagbuto yung sa kay adjuster ya, ay naging mo na siya EFG. So mga bal kita, ang inakaumari ito pa, ano dati adjuster, hindi kaya inuma. So amo na siya mga rason, na pwede ka ipag-deny. Kaya inakin mo nga, ina-establish na katabi. Isa pagit, sa pagpalmahanay, pagkadto sa among adjuster, hindi ang mangungubagin na nag-uma. Na siya na nagpa-insure sa amon. Ang nagatubo sa amon, asawa, hindi kami bata. That's why nadambala kami, pag-interview ninyo, pag-interview na sila, nakakamfort sila. Pabalo ka mo kung ano ka mo sang tatiya sa mga napangumang sa pamumuha natin. Kung asawa ka, buta mo bidain mo ngalan, kag buta mo dakway, kag ikaw materma. Kung nag-interview ka, bata ka niya, buta mo yung ngalan, kag ibutang man sa bata ka niya, materma. Kay man, ginakumparay na namun ang mga terma versus sa apply. Ikaroon ko, hindi na naman naintindihan kung sino ko ng terma sa care. Ang deny, kaya tinambal kang hindi kaya inuma. Mga ano na ganyan, yung mga tandaan natin, ang mulang naabi ang mga security measures ng CIC. Hindi ulang natin sa iba. Ang mula na mga starting sa tinanong, naintindihan sa ating mga farmers, no? Kag sometimes sa pagitna, nilabay ko na sa kantina, be careful din ka mo sa pag-file sa notice of loss. Damo kami sa ginpag-deny kay wala nila ginsunod. Igo sila mag-report sa amon, ay, nag-lapse ng 20 days. Kasi aga, di pagkada, ma-harvest na siya. You should be denied ka deny. Yes. Ano ko na emphasize with as much as possible, hindi ko yung gusto, madamo, i-deny mo. Kung nag-violate kami kita, sumunod ka na, kaya sige na bantayan na kami na mo. Nakapon na nga kami, nagbayad ka natin, nag-violate mo siya nga. Nakadala. Sige. And then sa bailo lang sa indemnity, may ibang pa ba lang bulig o kung mga suporta nga ginahatag ang atong talatapan? Ang mandato ng PCIC is
Crop insurance. Crop insurance. Yes. Pero tandaan na lang, ang ayan yung PCIC na programa, hindi naman abi sa rice, Yes. corn, Madami pa. kita, mayara man kita man ng crop insurance, may finance pa kita, may high value crops pa gid. Kag, mayara pag kita yung may mga loan ka mo sa poot na. Yes. Ara na may loan repayment program na. Hindi na programa na, which is siya kung may utang ka bala. Ito mga cases, di ba kami, no? Ang loan repayment program, ano na siya ang kung pila utang mo dira sa lending institution na may partner namin, kung 1 million na siya, wala ka mga napangayo, ay ka, ang 1 million na ibayad na ng PCIC. Kung naubos mo man siya bayad, pero per records ang libro na sa balat sa mga lending institution, may piso pa na siya. Now, sa terms ng imo na sa loan repayment program, pag mga 1 year man na siya, sa 1 year na pag nagula ka, may 1 peso siya, may utang ka nga 500,000, bayaran ang PCSC. Ako na ang duties ng LRT. Ang pagkatapos, pag ang ginahingan sa mga lending institutions na ito, mas para sa ito na farmers na collateral ang PCIC na insurance. Hindi kami papa-insure kung di kami mapaulaw ni kami lang ba, parang na kanday sino ka lang ako kung wala kang sa insurance na PCIC. Kaya mo na hila na ano man nila ng kaso, may makuha, may mabaan na buhinat ang inyo na makautangan sa bangko. And kadto naman kita naman sa kooperasyon naman nga sa atong talapatan sa Department of Agriculture. Nag-LGU ni ara balik kita kooperasyon with the LGU, DA kanilang pa nga ahensya sa gobyerno sa paghatag ng mga sa nagbulig sa atong mga farmers. Oo, yes. Si PCIC hindi na maka-function kung wala mas ang bulig sa ating number 1 din naman yung partner sa Department of Agriculture. Yes. Kaysa kada munisipyo may arat na DA counterpart mo. Ang muna siya number 1 naman yung partner. May partner naman kami sa Department of Agrarian Reform. Kaya ang Agrarian Reform beneficiaries, cover na siya ng CIC. Tapos may mga cooperatives kita, may saraglang kita mga cooperative, pagkano kita sa UPAD, mamuna na cooperatives na. Yung mga lending institutions, ang number 1 naman yan na partner is the Land Bank. Si Land Bank subong, may alam siya na program na Agri-Senso program. Si Agri-Senso program, ginubra ni Land Bank na ang tanan na dato sa una, kung nadumduman niyo, wala kita. RSF, ASAP, mula pa lang mga sikat saka, na lain-lain na siya mga loan programs. Sana lang ang tawag nila Agri-Senso loan. Ano na yan kaya? Mayroon naman kita ka kay Philippine Fiber, Valpaida. Kay tuwag na may ara kami na ginapang cover ng mga ambaka farmers na sa So, partner man na naman sila. Sa LGUs, right? Sa Iloilo Province, nagpasunod sa amount si LGU Province sa kay PCIC under sa ilang sigurado program. Ang amount na is 15 million. Sila ang ma-identify kung sino ang ipapa-cover. I-explain na siya using ang 15 million na. Tapos, si Capis Mera man, ang Calamity Crop Insurance Program ni Capis, 3 million man na iyan ipasunod sa atin. And then, si Negros, ang unang Negros First Universal Crop Insurance Program, o InfoSep, ilan na pasunod 6.8 million. Ini sila tanan subong ongoing na ang ginagamit nato na ang ilang punto. Sila na nag-identify kung sino gusto nila ipasunod sa ilang programa. Kay si PCIC, limited na naman yung sources. Masalamat, hindi kami yan, magkapasunod sila sa pundo. Kay mas damo ang amon na mas damo ang ato mabiligan ng partners. Kaya limited naman kami. Now, si PCA, may ipasunod na siya sa Philippine Crop Insurance Corporation, pero sa head office lang na ang pundo. After sinaya, ang ginaobra na lang na ina-allocate na sa kada region. Sa kada region, sa amo naman ito, sa amo naman ang allocation, ginadivide na lang mo sa per province allocation na nila.
kinalan maubos na. Mhm. Ay deadline ini siya na kinalan maubos na. Mhm. Kung disaga nagambal kami, kung kulang sa ibang i-accept na po, may mga provinces kita yan na hindi yan na po ang kalubihan mo. Ang case and point na po sa Antique. Hindi na nila mabit ang ila allocation. So ang dadako Mhm. niya si Aklan. Yes, Si Aklan namin dako na kalubihan. Dako na kamo na coverage nila. So muna siya nga itong mga programa nga together with our partners sa ating mga agencies. Kaya sa atong mga mga kauturan na makabig natin nagdamay lang na ginatipan na duta ng para bala kita sa mga programs para sa iba. Ang atong ginada ng ang response to that is ang RSBSA natin. Yes. No? Sila na iya, ang mga pinakabatuloy siya naman niya sa mga coverage ng RSBSA natin. Kay man, dira, gina-prioritize natin ang mga magagmay. 1.5 and below hectares. Amo na yung amon ginatuda. Last pagid, ang mga umanga gatawag nila GO hazardous bala kay mga ginabahaan ang mga area na bala malapit sa mga subak na. Sa una wala namon na gina-cover kay wala namon high risk na siya. Kaya daw gina ano man lang nato si farmer na balaan man da nga permi ka na ginabahaan kay wala sa ang tubig bala. Sa una na yan, pero with the RSBSA, ginabaton, ginasala, una namon na sila. Kaya balaan namon mo, ano ba na ang source sa ila tubig? May lang na kung may ara sila irigasyon. Ang source sa irigasyon nila sa suba. Hindi pa naman pagbatunon. Napangubama niya sila. That is why sa program ni RSPSA, hindi nabibig sa ina. Pati ang mga DA assisted programs na, basta balaan namang DA assisted programs, na-prioritize na. Ang aton mga kababainan, mga youth, mga indigenous people, baton naman. Those are decided people na hindi na kalabot sa mga services. Pero kami as much as possible, kung diin kami pwede kasulod, ginabuligan natin. Yes. And paano naman ginapasiguro ma'am sa PCIC 6 na natin ng mga mga mahatagan sa insakto o kung nagkakaibo ang informasyon angot sa claims process kada pila pa natin ng mga bullying. Okay. So last year, nag-umpisa na lang din man kami kito, ginaako namin ang detalye sa claims processing natin. Hindi yung simple mo. Ang ginobra, naghimo kami sa tarpaulins. Ara na dinamit pa nagtag na namin sa kada munisipyo dito sa DA. Kag aske na siya, nakauta siya. Pwede na yung mga kadto na si farmer, kag masahon niya na. Ako diri ang kinalanon ko lang hinuon para maka-claim kay PCIC. Ano din ang una na mong ginobra nga para malabot, pagid na namin. Kung mga orientation lang, ang kalusok na ikaw, paano wala mga siya nasulat ko? Wala siya nasulat, malipat din na siya. So para na hindi sila malipat, kag magkatuan sila, kag uso sa DA, makita na nila ang din nila. Yung mga tagmantag sa brochure, ay brochure man kita. Tapos join kami sa mga information caravan ni DA, invite kami na. May mga radio programs man, nasa isang DA. For example, sa Antique, nag-join dito yung amon nga PEO natin sa Jean Del Rego. May Monday program din ang amon sa niya. That's why ako ang bullet. Alam ko, sa ating mga farmers na mas kailang mga concerns ma-address na yun. And it's powerful man ng communication, especially sa you mentioned, Antique, na nadami sa ginapon sa ating mga farmers ang nagpapamati naman sa radyo. And you mentioned kagina ang ating mga farmers na pwede yun makapalabuot sa pila ka mga information sa atin. May balik kita, ginapahantang hotline o kung mga office natin na pwede kantuan sa atin ng mga mga para magpalayo sa bulid o kung magpamangkot lang. Yes, di kita kada ano ha, kada kada opisina ni PCIC na numbers na. Paano tayo makabalo sa ila? Sige pwede. Pwede na siya na flash lang natin sa screen. May ara kita sa Aklan na hotline. May ara mo kita ang ticket, Captains, Iloilo, Negros, at sa regional office natin. Okay, sa hotline numbers natin, hinatag ko kayo Mr. John para i-flash na sa screen yung mga numbers niya sa atin nga kada opisina. Kaya ang CPCIC, may ara ng mga opisina sa kada probinsya.
Si Aklan, ara din na siya sa Mayanot, Sentro, sa Kalibo. Si Antique, ara naman sa San Jose. Si Capis, ara sa Roa City. Tapos ang ato subong Iloilo, ara na subong kita sa Isnay. Kasama na kami. So, ang San Negros, ara mo sa Bacolod City. Tanami sila may mga hotline numbers. No? Sometimes, tandaan yung mga it's not only the hotline, pati ang amon nga mga PEO heads, ginatag na nila, telephone number. Ang ato ng mga underwriters, ginatag na nila telephone number. Mga personal. Personal number na para lang din na post ang ato na pag-communicate sa kada isa. Malabot yung kami anytime. No? Ang nagkis-alang galing, ang downside lang sila, kasi farmer ay nag-iisip sa oras, mas bigyan mahahan. Kaya mo nag-isa na sa atin na tao na kakisa ka nas hindi sa gawag. Mapaway ka na kaya alaman hindi mo na pag-interview na ron. Among dalano sa atin na mga dapat panangat. Ibutang ka lang sa working hours na. No? 8-5. Kaya ano naman, para na ang atong mga tao, may chimpo ba niya para sa personal. Personal, sa pamilya, no? Ang malalawon ayo ha? Yes, there you have it. Ang ating farmers in the flash natin sa ating screen. Ang mga hotline numbers ang nagkalaon na ng mga offices all over Western Visayas. And ito naman dito naman sa mga policy of mga preparations sa palabuton, may mga bago ba lang pulisa at adjustments na din patunan ng PCIC 6, especially mo na tapos ng pinakammga bagyo ng sulod na niya sa ating na punsod. Ang mga subo ang plus gift. Kaya yung pag-ibigay sa una, ginabato, ginayaan namin na ang pag-process namin sa pagbayad, mahinay. Kaya kung wala pa kita mga technology. So, ganyan si PCIC nag-invest sa technology. Meron na kami nga tawag namin na PABS system namin na database na siya. Ang sunod sa application, sunod na nagtatanan sa amon system. So, mga po sa amon, kung may mga problema, kahit na naman na lang sa family, pag mga status na dayon, iina na siya subong. Yes. Ay sa pagid is, paano kami nakabayad sa mas madasig? I-introduce namin ang GCash. May GCash na kami subong. Although, siyempre, basta magbanon yan, hindi siya mahinay. Kaya, amon man atin ng mga farmers, wala man sila kasong mga GCash account. Pero ginatagin namin, pero sa sinio, nag-adjust sila. Lambal na kami na, pamangkutan yung daan, may GCash account siya. Kaya pangitaan na sa paagi, na mapasulod na sa iyo GCash account. Kaya of course, marikot kasi siyempre, ang damo pa. Mga verification. Pero sa ano naman niya, wala man naman ginduyan ang pag-ubras ng check-in. Kasi sa check-in na dala na naman na kami sa mass distribution na kami. Kahit hindi man tanan, kahit kung hindi tanan na GCash, sige check-in kami. Ang check-in na halin din sa region pagdala na sila ilain na process, pagbato nila na schedule na nila. Ang process naman dala, abin nyo, maupima na siya. Kahit pagbato sa ating PEOs, listahan nila tag-isa-isa ang cheque, sino mga sa mga farmers, ipagpahatpato na pagkad ko sa i-inform na ang taga lain-lain na munisipyo ng DA. Kay si DA, amon na link sa mga farmers. Sila na, ikaw yung mga chat group na chat na nila, amon nila yung mga cheque. Mambala dahil sa PCIC, mapaschedule ka sa amon nila. Amo na siya sa bunga mambal kuya yung mas madasig na. Amo na yan pang-introduce. Tapos isa pagid is subong pagid ang ina-GO referencing na. Kaya remember, kung pasihan pa lang ang application ni farmer, kinamit pa na namin niya inspection nun. Kung tuod na ang ginambal niya na abo ni kadako ang amon na. Now, with the introduction sa GO referencing, wala na naman na-establish ko ano bidya ang tutuod na size ng iyang pa. Ay sometimes lang si farmer na 1 hectare, pero pag kadto naman na mag-post-planting inspection na geo-reference naman siya, wala naman makitaan kung isang hindi rin siya isa. Naman na lang. Okay lang man na, kaya mayo na gani pa ni farmer na ay hindi ko lang mo kadako ako. Lang ni siya. So, gina-adjust na naman dahil iya na
coverage, no? Tapos kaya naman, ang latest naman namon is, amo na siguro nagalibot na ang mga team na gina-introduce sa kada extension offices ang remote sensing using ang Google Earth. Great satellite connection. Yes. Of course, ang amon man sa partner, si BA yan. Partner din na kailangan si BA na geotagging si BA mo. So kami yan, subukan kami yan. Babalik, ang amon, i-validate namon na ang amon mga farmers na naala man dito sa kay DA, pareho ang aton niya na data. Yes. Now with this, mga post na lang ni, kay once ma-establish na niya pala, maybe tatlo ng kadlaw, mabayaran na si farmer. With this, kung tinaya ka, hindi na kinanglan niya, magkadto na dito, kami to adjuster. Kasi subo na tabo. Ang ining area, pag lantaw mo na sa may ano na siya mo, may app na siya, makita na mo. Kaya ining area mo na siya kalagdan ng bagyo. Sa ining area, pila ka mga munisipyo na sa bagyo, pila na ka porsyento na sila. Mahapos na lang. Pwede ka may kahambal na, ay, sige, sa amo nila sa ining mga area, ang ila nga, dahil sa ila tanong amo ni. So, posible ang ila nila na severity sa damage is amo nila porsyento. Pwede na kami kabayad. Hindi na naman kailangan nakakuha ng umagib. Kaya amo lang kita para mas madasig. Amo na ang beauty sa bagkuhan mga technology. Amo na pinasabok ang pas. And yes, lastly nang mga ginmention ang pinahatag ng mga technologies na currently binag-utilize mo sa ating mga tarapapanan kung mas madasig pag hinapon na ma-accomplish ang pila natin ng mga services. Ano pa din ang binihimbo natin? Agad na madamo naman iya ng mga farmers ang makakuha sa crop insurance, especially sa mga lugar na pero may ginabaguhan. Yes. Kasi buong wala na kami na rely ng orientation ng wala na kami karelay sa amulang na ginagamit na natin social media. May Facebook account na kami. May alam na may mga radio programs. May information. They support the joining information. Karaman. Pero ang amon targets mo up to the grassroots level. Hindi lang kita hasta sa mambalati part sa amon orientation, sa check distribution, may gina-inform na kami sa ato mga farmers na dapat tinatandaan, mga reminders na siya. After that, mapaschedule na tayo ng amon mga underwriters up to the barangay level. Kaya after sa information dissemination, magbago na sila sa insurance. Kaya para hindi na si farmer magkadto dito sa kundiin para mga lugar. Kung kadtuan na sila yan si underwriter, writer and then pa-insure na sila. Wain na sila sa mga hassle na lang mga sila. So meaning, kakadto na din kami up to the grassroots level. So daan yung pati na kami pa-trace pati sa sa mga fisher folk na mga fisher folk. Yara, kita, yun yung nadala nga mga baruto. Hindi kita mo maglipat. Ipa-insure naman sa amon. Tamo kita cases na kung ng calamity, pag-type ng labas ko, ay hindi na mo kita cases na nagkakalamity. Ang mga baruto, ang ilang mga net, mga dula, mga net, pinapang-anod. So, kami gabatong kana. Ano ko lang mga fisher folks. Hindi ka mo, wala ka mo ma-chipera. Araw ka mo sa amon ang mga fisher folks. Yes, there you have it sa ating mga farmers, sa ating mga fisher folk. Nabatian natin ang comprehensive na mga discussion. May kampanan sa suporta o assistance sa ating Philippine Crop Insurance Corporation Region 6 sa ating mga farmers kay sa ating mga fisher folks din sa Western Visayas. May nasa ganun yung kaupod natin ang OIC Regional Manager si Ma'am Alicia Arnaldo. And lastly ma'am, ang mga pamigyan kung yung mga na-distimulate ang shout-out at yung mga pagtanong mo. Okay, sa ato mga good morning, di ba? Sa ato mga tagpalamati ha. Reminder lang man sa Japon. Tandaan tagid kung may aplikasyon si PCIC, may obligasyon lang kami. Hindi nyo napaglipatan ang obligasyon para hindi ka naman ka-problema kung mag-claim ka mo sa inyong mga damages. Wala man lang kita pero may nagkaka-problema, kaya kalipag kita sa ating mga obligasyon. Amo na naiakon. Kami sa PCIC, mabudlay, yes.
May mga constraint kami, yes. Pero mandato na muna. Obrahon na muna. Kailangan mo na trabaho. We are using people's money. Tax na ninyo. Kinanglan na muna na i-maximize kung paano natin mapalapot sa atin na mga nangungumakal mangingisda na hindi natin pag-uyangan, hindi natin pag-usikan. Kag-apo na iyo sa inyo, hindi naman pa pag-usaran. Hindi natin pag-usaran ang atin na mga programa sa gobyerno. Kung hindi ka pwede, kung isa lang, remember, sa kada household, isa lang ang pwede magpa-insure. Hindi naman ay, itabuo niyo pa, kasambalo na inag-apon bata na wala na sa akin tupad. Naka-insure pa yun siya. Ang dapat ani na makabaton sila na aton na lang benefit na sa sakop na ilang nago niya. Gin-circumvent mo yan, kuha mo yan. Pwede na siguro. Tandaan ka lang, kung may beneficyo na ginagawa si government, hindi lang natin para-pasaran. Ano na lang, tandaan ka din na akin, yung mga frustrations na ako mo, na isugit ko na lang sa check distribution, dala na naman makita, nakakibot kami, may nanay, may tatay, may bata, hindi ka pwede ha, palihog lang gid. Kung hindi kaya pwede ka, hindi lang. No, para yataban ka naman, hindi pa na. Kaya hindi makabatin na sila. Dami sa atin mga farmers, naging patas kita sa ganito sa pag-advance ng pinakamunga benefit at sinta ng honest mong kita sa pag-survey, especially sa ating mga damages sa ating matalaman sa Philippine Crop Insurance. Once again, ang AIC Regional Manager sa Philippine Crop Insurance Region 6, si Ma'am Alicia Arnaldo, and binapasalamatan mo natin ang tanan na nag-request sa Philippine Crop Insurance Corporation dito sa atin sa Western Visayas sa pag-upload sa ating episode sa mga adlaw. Sa liwat ini si John Candelario from the Regional Agriculture and Information Section sa VA Western Visayas. Maayong aga sa ating tanan. Visiting Common Community Orchards. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunat pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at makinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.